Humandusay sa kalsada ang isang rider sa Kawayan Negros Occidental matapos bumangga sa isang kotse. Isinugod siya sa ospital. Bukod sa iniindang sakit ng katawan, nawalan pa siya ng 40,000 pesos na cash at cellphone na nooy nasa belt bag niya. Inaalam ng pulisya kung sino ang posibleng kumuha sa gamit ng biktima. Nakatakda namang mag-usap ang dalawang driver. Mapahanap buhay o transportasyon hindi pa rin makausad sa mga binahang lugar sa Central Luzon. Nangangamba na rin ang mga residente para sa kanilang kaligtasan at kalusugan. May live report si Jamie Santos. Jamie? Maki, patuloy pa ring nakakaranas ng manaka-naka hanggang sa malakas na pag-ulan dito sa Pampanga. Kaya naman lubog pa rin sa baha ang 9 na barangay sa bayan ng Candaba at ilang barangay dito sa bayan ng San Luis. Di na malaman kung kalsada pa ba o dagat ang dinadaanan sa dulo ng barangay Taliptip sa Bulacan, Bulacan. Lubog kasi ito sa pinaghalong ilog at dagat. Mataas din ang tubig sa iba pang bahagi ng barangay. Kaya di na makadaan ang karaniwang sasakyan. Sinasakyan muna ang mga kuliglig na nakaangat ang makina at tinatawag nilang tora-tora. Sa datos ng Bulacan PDRRMO, 13 sa 14 na barangay ng Bulacan ang nakaranas ng mataas na pagbaha nitong mga nakaraang araw. Sa Pampanga, sa bayan ng San Simon, pinasok na nga ng baha ang ilang bahay. Pilay pa ang kanilang hanap buhay. Hirap pa kami magbiyahe kung saan kami titinda dahil nag-ano lang ako, yung walking vendors lang. Yun lang ang trabaho ko. Nag-aalala na rin ang ilan para sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Puro alipangan na puro rin kami. Yan, puro diskarte na lang. Oh. Yung walang masilungan yung mga ahas, bigla hindi mo na lang masisilayan mo lang. Pagising mo, katabi mo na yung ahas. Katutuklaw ka na. Ayun yung nakakatakot, ma'am. Pati transportasyon, hirap umusad dahil sa baha. Kinailangan ng itulak ang isang truck para makalusot sa baha. Improvised bangka naman ang gamit ng iba. Sa San Simon Tulawak Underpass, hindi pa rin humuhupa ang baha. Ayon sa MDRRMO ng Apalit, naiipon ng tubig doon dahil walang lalabasan. Ang resulta, matinding traffic sa NLEX. Maki, kung magpapatuloy pa rin daw yung pag-uulan tulad ng nararanasan ngayon dito sa Pampanga, inaasahang aabutin pa ng ilang araw ang baha sa mga barangay sa Candaba at dito sa San Luis. Maki? Maraming salamat, Jamie Santos. Pinangangambahan ngayon ng dumaraming kaso ng ilang sakit dahil sa maulang panahon. Sa tala ng Department of Health, mahigit 85,000 na ang kaso ng dengue ngayong taon. Nasa 7,000 yan, ang naitala nito lang June 25 hanggang July 8. Nilinaw naman ng DOH na mas mababa ito kumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon. Nangangamba naman ang Dagupan City Health Office sa pagdami na nagkakaroon ng nakakahawang alipunga sa lungsod. Punsod yan ng paglusong ng mga residente sa baha na mahigit 1 linggo nang di pa humuhupa. Namahagi na ng gamot gaya ng antifungal cream. Ni-raid ang isang opisina sa Pasay na pugad umano ng iba't ibang cybercrime. Kabilang sa nadiskubre dyan ang isang studio na ginagamit para sa pag-video call sa mga target ng love scam. May report si John Consulta. Aakalaing regular na opisina o call center ang gusaling ito sa Zamora Street, Pasay City. Pero ginagamit umano sa iba't ibang uri ng cyber scam gaya ng love at cryptocurrency scam, maging sa task scam. May papadala sa'yo message like this post or share this post, you'll get maybe 100 pesos or 1,000 pesos. So may engganyo ka. Abot sa stage na medyo malaki-laki yung kikitain mo, doon hihingi sa'yo ng parang konting investment para ma-unlock yan. Sabihin, ay, medyo nagka-problema doon sa processing, bayad ko muna ng konti, at doon nila medyo madadali yung kanilang biktima. Sa pagsalakay ng mga otoridad, tumambad ang bulto-bultong SIM cards, cellphones, iba't ibang device, at may tila script pa para sa mga bibiktimahin. Bukod nga dito sa workstation ay makikita rin dito sa 5th floor itong kanilang studio na ginagamit sa kanilang operasyon. Kapag nag-request ng video call ang kanilang target ay dito nga sa kwartong ito,
ini-entertain yung video call na ito para palabasin siya ay nasa bahay o siya ay nagpapahinga na. Pero kapag nag-request naman yung kliyente ng video call sa kanyang workplace, oras ng trabaho, itong bahagi naman ng studio ang kanilang ginagamit. Pero alam niyo ba, lahat ng ito ay hindi totoo. Kabilang na itong mga librong ito na sa unang tingin nakala mo totoo, pero yung pala, lahat gawa lang sa karton. Sa era ito naman, makikita natin yung iba't ibang klase ng damit na kanilang pinasusuot sa kanilang mga modelo para mapa-inlove ang kanilang mga target na biktima. Ayon sa Department of Justice at NBI, ay mahigit 1 buwan na nag-ooperate ang pasilidad na ito bago kanilang nabisto at nasa lakay. Lehitimo ang lisensya ng kumpanya bilang Pogo operator, pero front lang daw ito. Sa 650 na naabutang individual, mahigit 400 ang Pilipino. Halos 200 ang Chinese at Indian. Inaalam pa kung sino ang mga leader ng kumpanya. Ang raid kasama sa mga tinalakay sa pagdinig ng Senado tungkol sa human trafficking. Sabi ng PAGCOR, na-inspeksyon nila ang pasilidad 1 linggo na nakakaraan. Napansin daw nila ang ilang gamit na posibleng magamit sa pang-scam. Pero hindi na ipasa ng PAGCOR ang report sa kanilang inspeksyon. I think it's a remiss on our part. Hiling ng ilang senador, wakasan na ang Pogo dahil wala namang naitutulong sa bansa. Pero ang PAGCOR may bago raw framework para maiwasang magamit ang mga Pogo sa mga illegal na gawain. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nababawasan na raw ang pumapasok na imported na bigas sa bansa. Ayon yan sa Federation of Free Farmers Cooperative. Sabi ng grupo, may mga trader nang tinalikuran ng kanilang kontrata matapos magtaas ng presyo ang mga rice farmers sa Thailand at Vietnam. Dapat daw makapag-angkat ang Pilipinas ng 700,000 hanggang 1 million metric tons na bigas. Yan ay habang hinihintay na magkaroon ng bagong ani ang ating mga magsasaka. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, nakaasa sa pribadong sektor ang importasyon. Hindi naman daw nababahala sa supply ang Department of Agriculture. Naging maayos daw ang produksyon nitong tag-init kung kailan nakalikha ang bansa ng mahigit 5 million metric tons ng bigas. Plano rin daw nilang magangkat ng 1.3 million metric tons ng bigas. At kahit marami raw ang naapektuhang palayan sa mga nagdaang bagyo, marami raw ang pwede pang maisalba. Sapat rin daw ang mga binhi at pabibigyan ng lahat ng nangangailangan. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ang mga bahagi ng katawan na natagpuan sa magkakaibang lugar sa Cavite. May report si Emil Sumangit. Isang putol na binti ang inanod sa Bacau River sa Barangay Bacau 1 sa General Trias, Cavite noong Lunes. Ayon sa mga pulis, nakita ito ng mga batang namimingwit. Kahapon, chap-chap na katawan ng tao ang nadiskubre sa Open Canal Road ng Barangay Pasong Kamachile 2 sa General Trias, Cavite. Umaaligaso na rin daw ito. Tingin ng mga pulis, posibleng konektado ito sa putol na binti sa ilog. Patuloy ang investigasyon, inaalam din kung may missing person sa mga karatig lugar. Nasabat ng mga otoridad ang mga bag na naglalaman ng buto ng kalabasan sa isang warehouse sa NAIA Complex sa Pasay City. Pero nang idaan sa x-ray machine at customs examiner sa parcel mula Africa, nadiskubring isinilid din pala sa mga ito ang mahigit 6 na kilo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng aabot sa 45.9 million pesos. I-turn over na ito ng customs sa PIDEA. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Habang papalapit ng pasukan, tumaas na ang presyo ng ilang school supplies sa Divisoria sa Maynila. May report si Von Aquino. Kung noong Hunyo 160 pesos lang ang notebook per rim, ngayon 180 pesos na ito. Ang intermediate pad 250 pesos na ang isang rim. Noong nakaraang taon, 180 pesos lang ito. Kakaunti daw ang nabibili ng mga nagtitinda sa mga supplier. Dati-dati kahit ilang case ang kukunin mo, kahit 10, ngayon hindi na, mga 2 case lang bawat isang bodega. Hati-hati lang lahat ang mga tindera. Naiipit po sa bodega, parang nauubusan din po ng stock. Tataas pa po ba yan? Pag naubos mo yung stock. Pero ang iba pang school supplies, stable naman ang presyo tulad ng lapis, ballpen, crayons, gunting, glue, pantasa at ruler. Sa black shoes, may 2 for 250 pesos sa pambata. Nagsisimula naman sa 150 pesos ang presyo ng blouse at polo. Ang makukulay na backpack, mabibili mula 50 pesos hanggang 650 pesos depende sa klase at size. Ang stroller bags, 1,300 pesos.
Habang papalapit yung pasukan, mas tataas pa yung presyo. Kaya kahit maulan, sumugod sa Divisoria ang ilang magulang para mamili ng gamit ng mga anak. Mas mura yung presyo nila kasi wholesale po. Kaya dito kami namili. Alam mo na, pag malapit ng pasukan, magmamahal ng bilihin. Tsaka dagsaan na po dito. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng bansa. Kahit kasi nasa labas na ng PAR, pinalalakas pa rin ng dating bagyong Falcon ang hanging habagat na nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may ulan na sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region at Western Visayas. Sa hapon, uulanin na rin ang ilang bahagi ng Mindanao, lalo ang Socsargen, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa Metro Manila, halos buong araw pa rin ang tsansa ng ulan dahil din sa habagat magiging maalon at delikado pumalaot sa northern seaboard ng Northern Luzon. Bumisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Sinalubong siya ni Pangulong Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office, tinalakay ng dalawa ang pagbisita ni Duterte sa China kamakailan kung saan nakapulong niya si President Xi Jinping. Tinalakay rin nila ang iba pang issue. Nagbigay raw si Duterte ng payo kay Marcos. 4,000 metric tons ng smuggled na asukal mula Thailand ibebenta na sa iba't ibang kadiwa stores. Formal na itong tinanggap ng Department of Agriculture mula sa Bureau of Customs. Target itong ibenta sa halagang 70 pesos kada kilo. Dumating ang puslit na asukal sa Batangas Port noong Enero na walang notice of arrival kaya kinumpiska ng Customs. 3 taong gulang na batang lalaki na nahulog sa lutuan ng uling sa Magpet, Cotabato, pumanaw na. Bunsod yan ng secondary skin infections. Inirekomenda ng mga doktor ang skin grafting pero problema din kung saang bahagi ng katawan ng bata kukunin ng pantapal na balat. Halos buong katawan ng bata ang nalapnos at hindi na naisagawa ang operasyon. Umaapela ngayon ng tulong pinansyal ang magulang ng bata para mailabas na ang labi nito sa ospital. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Confirmed na ang release ng solo album ni V ng BTS. Muli namang nag-collab sina Jungkook ng BTS at Mingyu ng 17. May report si Katati Bayan. Wala pang isang buwan na mag-surprise appearance si Mingyu na 17 sa Weverse Live ni Jungkook ng BTS. Muli sila nagsama this time para sa Dance Challenge ng bagong single ni JK na 7 featuring Lato. Matchy-matchy pa sila ng outfit habang hataw sa pagsayaw. Tinusuan niya ng maraming army at carrots. Trending ang hashtag V is coming. Yan ay matapos kumpirmahin ng Big Hit Music ang official release ng solo album ni V, kasama ang CEO ng Adore na si Min Hee-jin. Ang South Korean record label na Adore ang producer ng mga kanta ng fast-rising K-pop group na New Jeans. Sabi ng Big Hit Music, hands-on si Min Hee-jin sa overall production ng album. From music, choreography, design hanggang promotion. Mixed emotions naman si V na kinakabahan at masaya raw sa proyekto. Tiyak daw na may enjoy ng ARMY ang kanyang side as a solo artist. Katati Bayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.